Kung gusto mong pumayat, ang gusto mong kainin ay yung mga bagay na mabubusog ka pero konti yung mga calories nila. Isang secret yon. Kung nagatay tayo mag-lose weight pero yung bahay natin puro chips, puro soda, hindi siya supportive for our goal. Pabata na ng pabata. Yung mga naka-heart attack na si stroke, pati yung mga nagkakaroon ng cancers. Kaya nagmamatter po talaga yung mga habits na ginagawa natin everyday. Ako, yung secret ko talaga, kahit saan ako pumunta, lagi ako may baon. Para, baon na Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph at ngayon meron kaming isang bagong topic na tingin ko magugustuhan nyo. And yun ang mga pagkain na sumusuporta sa weight loss. Maaaring iniisip nyo, pagkain na sumusuporta sa weight loss, hindi ba dapat kumain tayo ng less para magbawas ng timbang? Totoo rin yun. Pero depende rin kasi sa kinakain mo kung maglo-lose ka ng weight, magme-maintain or bababa. And who better to help us understand this than Doktora Danica Serrano Pagador. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. So, Doc, diretsahan po tayo. What makes you qualified to talk about weight loss, especially sa context ng pagkain? So ako ay isang ER doctor. Ngayon ako'y nag-aaral ng culinary medicine and ako ay dating on the heavy side and now na-maintain ko yung weight ko for so long. So hindi na ako nag-yo-yo, hindi na ako bumalik dun sa dati kong timbang na overweight dahil inais ko yung pagkain. Okay. I think that's good, Doc. Kasi I'm sure marami sa mga comments ninyo, nabasa ko na dati, naalala nyo yan. Sinasabi nyo, minsan sasabihin sa akin ng doktor, mag-lose ako ng weight. Pero siya, mas mataba pa sa akin. Parang medyo weird, diba? Pero at least, alam nyo, makikita nyo naman kayo, doktora. Sabi nga niya, lumaki siya dati and na-live niya yung journey ng pagpayat and pag-maintain. Kasi yun yung pinakamahirap na part if you ask a lot of people losing weight, yes, it takes effort, it takes determination. Actually, maintaining your ideal weight, that's another level of difficulty and challenges. So, si Doktora ang magbibigay sa atin ng tips para gawin yan. So, Doc, I guess to put everything into perspective, why does it matter what my weight is? Mga iba kasing tao, sinasabi nila, lalo na yung mga malalaki, sabi nila, laki na dyan nila. 2 milyon na na-invest ko dito. Pinalaki ko to gamit yung lahat ng mga pagkaing masarap at mahal na nabili ko. Bakit ko naman gugustuhin mag-lose ng weight? Very important ang losing weight or ang pag-maintain ng proper weight. Bakit? Kasi the more na mas mataas ang timbang natin, the higher no ang timbang, the higher the risk din sa lahat na sa maraming mga sakit no tulad ng diabetes, hypertension, heart attack, stroke. So gusto natin na i-maintain yung normal body weight natin para syempre yung in terms of risk, ma-lower siya. Right. So, marami kasi sa mga to lifestyle related, di ba, Doc? So, the likes of heart attacks, Yeah. diabetes, stroke. Agree, Sir Glenn. That's why at the ER, dahil lagi ko nga nakikita yung mga consequences no, ng mga lifestyle-related diseases. So doon ako, yung eureka moment ko no, na i-educate yung public about preventive health because itong mga non-communicable diseases, they are
highly preventable. We can lower our risk by addressing no yung healthy yung weight natin no through food, exercise and other pillars of health. Ang common na notion natin, Doc, as Filipinos, no, yung mga bagay na yan, sakit ng mas nakatatanda na. Atake, Oo. stroke, diabetes. As an ER doctor, would you say that's still true today or dumadami na po ba yung nakababata? Yun po yung nakakalungkot 'no. Dati, 'pag naisip natin yung mga nasa-stroke, yung mga nagkaka-cancer, yung mga naha-heart attack, yun yung mga matatanda, yung mga Yes. old age na population. But now 'no, we see them, these cases, yung mga naha-heart attack na sa stroke, pabata na ng pabata 'no, pati yung mga nagkakaroon ng cancers. So dahil nga tinatawag din natin itong mga non-communicable diseases, yung mga iba 'no, we call them lifestyle-related diseases as well because they're primarily a cause 'no, because of the lifestyle that we currently live. Yung lifestyle natin 'no, na mataas sa fat, sodium, sugar, tapos yung, inactivity o yung sedentary lifestyle. So ano 'to, yun yung mga drivers ng diseases ngayon. So meron tayong tinatawag na mga pillars of health, ina-address din natin sila. So yun yung mga, exercise, proper diet, proper na sleep, stress management, and the likes. Okay. So, hindi OA 'pag sinasabi ng mga tao na dati, mga anak ang magdadala sa magulang nila sa ER. Ngayon daw, mga magulang ang nagdadala ng anak nila sa ER, Doc, eh. Actually, nakuwento ko din ito 'no, recently meron akong pasyente na nagkaroon ng heart attack, 30 years old lang siya. Tapos kailangan ko siya siyempreng i-admit sa ICU. Tapos ang ine-explain habang tini-treat namin yung pasyente, ine-explain ko din sa kanyang parent, dun sa dad niya 'no, na kailangan niyang ma-ICU. Eh, yung dad niya 60-year-old, tapos yung anak na 30-year-old, siya yung babantayan niya. So nag-reverse na sila ng role. Another one na meron din akong, pasyente na 40-year-old naman na na-heart attack din. Yun, unfortunately nag-expire siya and naiwan niya ang kanyang anak na 5-year-old 'no, tsaka yung asawa niya. So itong mga pasyente ko usually yun na nasa big side sila 'no, they're bigger. So nagre-reverse na talaga yung mga roles, these days. Pero siyempre madami pa rin naman yung mga mas nakakatanda pero ibig sabihin, na bumabata din ng bababata Yes. yung mga occurrence. Dati unheard of yung high schooler may maatake pero minsan meron na, Doc. Yung guest namin sa ER sa Calcutta is, 26 years old, yun yung youngest 26? na na-heart attack. And it's so heartbreaking if you see these things. Hindi nyo lang makikitang umiiyak ang mga doktor. Pero that's because they need to maintain professionalism and objectivity. Pero ang isa sa mga masakit pag nakita mo yan, this is all preventable, di ba, Doc? Hindi yan minalas lang. There were many steps that led to this. Agree po, Sir Glenn. And imagine, diabetes, heart attack, stroke, no, they did not happen overnight. They Yes. were built quietly, no, ibig sabihin, through the years and decades even. And dun sa mga thousands, no, na mga pagkain na food choices natin, no, dun sa mga taon na sedentary tayo. So, lahat ito nagko-compound sila, no. Kaya nga po, sinasabi natin na yung health at saka yung illness, pareho sila kung paano binibuild through quiet choices every single day. No? Hindi sila yung overnight ginagawa, unti-unti silang binibuild yung health at saka yung illness. So kaya nagma-matter po talaga yung mga habits na ginagawa natin everyday. Okay. You mentioned nutrition and food. And Yes. I know, papunta na kayo sa pagiging certified na expert sa culinary medicine, Doc. So, inyo pong learnings and experiences, pagdating sa food choices, ano po yung mga ipapayo nyo para makatulong sa weight management or weight loss? Sige po. So una-una, kung gusto kasi nating pumayat, negative calorie naman balance yun. Ibig sabihin calorie deficit talaga. So dapat mas konti yung yung intake mo kaysa dun sa ginagamit mo. So yun yung tinatawag nating calorie deficit. So ang isang approach na ginagamit natin is yung calorie density, no. Gusto ko 'tong ine-explain kasi usually yung mga tao ang gagawin nila, "Oh sige hindi na ako kakain masyado para, kasi nagda-diet ako." So pag nagda-diet ako ibig sabihin automatic konti yung kakainin nila. Pero meron kasi yung mga pagkain na kahit konti lang ang taas ng calorie niya. Tapos meron namang mga pagkain na ang dami mong kakainin pero low yung calorie. So kaya meron tayong mga sinasabi na food that support weight loss. Bakit? Kasi normal naman na magutom tayo. So kailangan alam lang natin kung anong kakainin natin pag nagutom tayo. Kasi kung gutom tayo tapos kakain tayo ng halimbawa, yung mga high calorie, ano tong mga to? Usually yung mga ultra processed, no? Yung mga
pagkain natin ay yung mga pagkain na fast food, no, yung mga sugary drinks, yung mga liquid calories, kasi konti lang yung amount nila pero napakataas sa calories. So minsan kahit konti lang kakainin mo dahil packed siya ng mga calories tapos junk sila, ibig sabihin wala silang nutrients. Yun yung mga drivers talaga na nakakataba. So ang gusto natin yung mga pagkain na ang dami mong kakainin pero low calories. Ano yung mga pagkain na to? These are actually plant sources, no? Yung mga whole food na tinatawag natin, fruits and vegetables. Kasi mas marami silang fiber. Pag mas marami kasing fiber yung food, mas marami siyang volume. So mas marami yung ma-occupy niya doon sa stomach natin. So mas mabubusog ka. So kung gusto mong pumayat, ang gusto mong kainin ay yung mga bagay na mabubusog ka pero konti yung mga calories nila. Isang secret yon. So Ano po examples nito, Doc? So friends, kung marami kayong natututunan so far dito kay Doc Danica, pwede nyo rin siyang i-follow sa Facebook. Marami siyang content about sa nutrition, sa running lifestyle, and everything in between. So, Doc, paano po kayo mahanap? sa Facebook po, ang pangalan ko ay Dr. Danica Serrano Paglador. So yun po ang pangalan ko. So Meron link sa description and follow nyo. Promise, ang dami nyo pong matututunan. So, example nito, yun yung mga salads or vegetables, syempre carrots, no, broccoli, spinach, kale, bok choy, yan, mga green leafy vegetables leafy. kasi very nutrient din sa mga green leafy vegetables. Tapos sa mga protein sources natin, no, yung tofu, legumes, mga lentils, chickpeas, mga beans, munggo, yan. Tapos yung ano naman, yung mga grains, whole grains na sinasabi natin, yung mga oatmeal, yung mga brown rice. Ito kasi mga food na sinasabi ko ay mga whole food sila, minimally processed. They occur dun sa natural state nila. So kapag kumakain ka kasi ng mas whole food, mas mataas yung fiber niya, no, sa plant source. Yung mga animal sources kasi, they have zero fiber. So yun ang difference. Kaya basta kapag gusto mong pumayat, yung mga dadamihan mo talaga doon sa mga gulay, prutas, sa mga whole grains kasi may fiber sila. And maraming mga tao na yung sa whole konsepto ng whole foods, hindi pa sila masyadong pamilyar. So kailangan nila ng konting example. Bibigyan ko lang kayo. Kunyari yung corned beef. Makikilala mo pa ba kung hindi sinabi sa'yo na baka yung kinakain mo? Malamang hindi, 'di ba? Kasi nga giling-giling na siya doon tapos nasa lata na siya eh. Whereas kung steak yung sinerve sa'yo, more or less, alam mo na baka yung pinanggagalingan nun. Or sabihin na lang natin, kumakain ka ng bangus, nakahain yan, alam mong isda yan, di ba? Pero kung sinerve sa'yo yan ng nasa lata na, nakaprocess na, or sinerve sa'yo ng sandwich na tapos para na siyang patty, hindi mo na siya makilala gaano na isda kung hindi na lang sasabihin sa'yo. Yun ang madaling way para ma-tell yung whole food sa hindi. For example nito, thank you Sir Glenn, halimbawa kung yung preparation, yung kamote, yung boiled kamote, mas pipiliin ko yun versus kamote Q. Kasi mas na-process na doon sa cooking. Ibig sabihin, mas mentas na sa sugar, sa oil kapag kamote Q siya. So in terms of nutrient density, saka doon sa calorie density, mas mataas yung boiled kamote. Tapos pas hindi siya makakataba. Pero yung kamote Q, mas makakataba siya. Kasi meron na siyang additional na oil, na prito siya, tapos may sugar pa siya. So, ganun siya iisipin. Gano'ng kadami yung ma-occupy niya sa tiyan ko? Gusto mo kasi malaking volume, kasi malaking i-occupy niya doon sa tiyan mo para mabusog ka. Kasi know that yung stomach kasi, sabihin natin 1 liter, hahawakan niya na food, 1 liter na volume ng food. So, kapag mas maraming fiber at water yung content ng kinain mo, mas malaki yung naka-occupy niya sa tiyan. So, magsa-stretch yung stomach. Pag kasi yung stretch ng stomach, mag-signal siya sa brain, nabubusog na ako. So, yun yung tinatawag nating satiety or yung feeling of fullness. Versus kung kakain tayo ng mga pagkain na high calorie pero low nutrient, tulad ng mga iinom ka ng frap, iinom ka ng milk tea, isang cup, 500 calories. Imagine mo, kung i-compare mo yung nutrient density nun, isang frap, 500 calories, isang sobrang laking volume ng salad, 500 calories din, mapupuno niya yung tiyan mo. So, ganun iniisip yung in terms of volume para supportive doon sa weight loss. Doc, totoo po ba na yung carbs tsaka yung sugar, nag-i-induce sila na mas magutom ka ng magutom ng mas madalas? Mas gusto natin yung mga whole grains. Ibig sabihin yung brown rice, red rice versus white rice. Tapos whole wheat bread versus white bread. Whole wheat pasta versus
white pasta. Bakit? Kasi kapag yung mga whole grains, yung mga whole food, mas mataas kasi yung fiber nila. So, kapag kasi meron ng fiber, mas stable yung sugar na, kumbaga hindi siya magsa-sugar spikes. Unlike kung refined yung mga grains. Refined kasi yun. Yung basta the whiter it is, the more refined it is. So, kapag whiter, mas yung shoot up noong mas bilis mag-spike yung sugar levels. So, in terms of that, hindi sila equal in terms of nutrient density. So, lagi nating mas ideally, mas pipiliin natin ang mga whole grains, yung mas closer doon sa natural na kulay nila, yung mas darker versus doon sa mas white. You mentioned fibers, Doc, dito. And I think, you're supportive of foods that are higher in fiber content. Definitely. Why is that? And what does it do for our weight loss tsaka sa general health natin? So, yung fiber, talaga siya, very important, no? Yung fiber, nagsusupport siya doon sa weight loss kasi nga, it supports satiety. Mas nabubusog tayo kapag mas mataas yung fiber content ng pagkain. Tapos, in terms of, syempre, digestion, yung fiber, hindi siya nagkakos ng constipation. Tapos, in terms naman sa sources, yung animal sources, kasi zero fiber sila, sana mas na-encourage tayo na mag-consume ng mga plant sources, no? Kasi nga, we only get fiber from plants and not from animal sources. So, very important talaga yung fiber for our overall health. Tapos, meron pa kang studies na nagsasabi na kapag yung fiber, ini-increase niya yung pag-excrete ng cholesterol sa katawan. So, Narinig pinapababa ko rin niya. yan. Kaya pinapababa niya yung cholesterol levels natin. Ang hirap pa namang pababayan yan. Oo, ang hirap na pababayan. Kaya, encouragement talaga is kumain ng, lalo na sa mga pagkain na, halimbawa, fast food, yung mga burger, fries, tsaka yung soda, ayan, zero fiber talaga yan. Kaya sobrang yung mga Tapos kargado ng cholesterol. kargado ng cholesterol, kargado ng sugar, ng fat, no, ng sodium. So, yung mga, talaga, yung mga tinatawag nating silent drivers of disease, itong mga ultra-processed food, yung mga UPFs na tinatawag, yung pagkahaba-haba ng mga listahan ng mga ingredients. Pag alam mo, pumunta ka dun sa grocery, tapos titignan mo yung likod, ang haba, hindi mo na alam kung ano yung mga nakasulat doon, yung ingredient list. Yun, pag nagawa na sa factory, ultra-processed yun, yung mga matindi na nakakasakit talaga. And in one episode, Doc, na-mention nung nutritionist na ini-interview ko, you may think you're getting away na wala namang nangyari for now, but inevitably sisingilin ka rin ng katawan mo no, Doc? Two time, yes. Ano siya, nagka-compound niya. Hindi naman siya overnight na pagkakain mo ng frap ngayon, may diabetes ka bukas, hindi naman siya. Kaya, two time talaga, no, na nangyayari. Ito, Doc, you mentioned the value of green leafy vegetables, plant sources, fiber. You all understand this. Now, syempre, minority lang ng population ang kayang kumain ng majority ng food nila is plant-based. I think the Filipino diet is more geared towards meats, carbohydrates, unfortunately. Any tips on losing weight tapos staying healthy even if kumakain ka ng meats at carbohydrates? Hindi naman talaga natin ma-remove entirely yung meat, lalo dito sa culture natin, no, sa Filipino culture. So, ang encouragement lang to start, di ba, lagi natin gusto natin is small shifts muna. So, lalo kung heavy meat eater, yung isa, tapos kung halimbawa, sanay yung individual na puro karne, tsaka puro, halimbawa, fast food yung kinakain. So, small shifts muna. Ang gusto natin magdagdag muna ng kung ano yung favorite niyang vegetable. Halimbawa, kahit squash muna or kung ano muna yung pinaka-favorite niya. Bakit? Kasi, usually, yung palate natin, kung anong usual kinakain natin, yun yung siya sanay. Yeah. So, kung ba, lagi mo narinig, hindi kasi ako mahilig sa gulay, ayoko yung gulay. Hindi mo siya gusto kasi hindi familiar yung taste buds mo sa kanya. Yes. So, ang gusto natin is ma-retrain yung palate natin. Kasi we can actually retrain the palate. Ibig sabihin, kung ipa-familiarize, i-expose natin yung taste buds natin for vegetables, eventually, makikilala niya, eventually, mabubusuhan niya. Like, for example, kimchi. Marami sa atin kimchi, initially, hindi natin kinakain yan. Very yucky, di ba? But, through time, paulit-ulit mong kinakain yung kimchi, gusto mo na siya. May kimchi stew ka na. Lahat na lang, kakainan mo ng may kimchi. So, ganun din. Kung ano muna yung vegetable na gusto ng palate mo, yung gusto mo muna na favorite mo, yun muna yung kainin mo parati. Para meron kang encouragement na kumain mo ng gulay. Kasi nga kung heavy meat eater, tapos halimbawa, ano ba yung mga adobo, tapos wala talagang gulay yon, then start ka muna na magdagdag ka ng mga favorite mo. Unti-unti ngayon for the week,
sige start muna tayo, magpanakbit tayo kahit isang meal muna for the week. Tapos lakihan na lang. Oo, tapos lakihan na lang. tapos unti-unti magbi-build mo doon. Mm. So yun yung start is small shifts. Wag mo munang alisin entirely yung mga meat mo. Kung syempre yun ang gusto mo love mo yun. Don't remove muna yung mga love mo na food. Add ka muna ng vegetables. So adding muna before removing. So add muna natin hanggang masanay na nagve-vegetables. Tapos o halimbawa sa samji, o di kung mahilig sa samji, dagdagan pa din yung lettuce doon. Yun, para ma-encourage. Unti-unti, Unti-unti. So yun yung encouragement. Tapos halimbawa kung sanay ka na ang dessert mo ay laging brownie or ano ba yung mga iba, cake. At least start tayo for this week. O try natin kahit isang day muna. Ang try ko lang fresh fruit ang dessert ko. So kasi nga yung mga cakes wala naman fiber yun pero ang gusto natin whole food kasi may fiber content. Yun kasi yung wala talagang naglalak ngayon is yung fiber na consumption na makukuha lang natin sa mga plant sources. So yun, tapos halimbawa munggo. Sa munggo lalagyan natin ng malunggay, 'di ba? So yun yung mga encouragement na mga ano ba yung mga panakbet, malunggay na may munggo na may malunggay, chop suey. Ayan. Tapos or halimbawa kung dati ang center ng plate mo, meat. Ngayon, try natin na yung panggisa, bawasan natin. Ang center ng plate mo ngayon, vegetable. Puro ang gagawin nating pangsahog, meat. Pero hindi na siya yung main. Magiging ang main na itsura ng tatawag natin yun na protein flip Kayo, Doc, sa weight loss journey nyo, nag-alis po ba kayo ng meats or meron pa rin kayong kinakain? Sige po. So ngayon, if isusumay ko, nasa around 80 to 90% ng kinakain ko ay plant sources. So, pero I still eat fish, chicken, occasionally, eggs, red meat hindi na masyado, pero syempre ang gusto nga natin talaga is yung doable, yung practical. Hindi naman natin entire, so, kanya-kanya talagang journey. And before ako mapunta dito, Sir Glenn, it took a lot of years. Initially, inalis ko muna yung red meat. Tapos, madalang na lang ako mag-chicken. Tapos, more fish na. Tapos, ngayon, mostly plant sources na. So, it was, as I mentioned, it's small shifts. Mga ilang taon, Doc? Nag-start ako actually nung pandemic, Sir Glenn. So, 2020. Mga 6 years na ang journey niya, Doc. 6 years journey. Yan rin yung time na nag-lose ako ng weight kasi nag-focus ako doon sa mga nutrient dense na mga density ng mga plant sources. So, ganun siya. Tapos yung journey ko, syempre, hindi rin naman same doon sa individual, Yes. sa iba. So, highly individualized. So, i-find mo talaga kung ano yung mag-work for you. Pero, lagi mo lang iisipin for overall na health natin, syempre, gusto natin i-increase talaga yung pagkain ng fruits and vegetables. Tama. At i-decrease yung mga ultra-processed tsaka yung mga packaged na foods tsaka yung mga fast food. At for a start, yun muna. If you do eat meats, animals for nutrition, ano yung mare-recommend nyo na safe Frequency. and makakatulong sa weight loss versus sa hindi nyo mare-recommend? Oh, okay. Sige. Simula hindi ko mare-recommend kasi a lot of evidence supports that processed meats cause higher risk of development of colorectal cancer. So, yung mga processed meats tulad ng hotdog, bacon, ito, according sa research, type 1, carcinogen sila. So, ibig sabihin, same sila ng evidence like smoking. So, parang smoking is to lung cancer, processed meats is to colorectal cancer. So, rich yung evidence. Type 1, carcinogen, yung group niya is carcinogen na type 1. So, ibig sabihin, pwede natin i-lower yung pag-consume natin ng processed meats. So, yun, number 1. Kasi marami talagang mga illnesses na linked sa processed meats. Right. So, at least, whole pa rin sana, hindi na yung processed meat. So, whole, halimbawa, yung mga lean part, lean poultry, lean Lean beef. part ng lean beef, tapos yung mga taba talaga na matatabang parts ng pork, huwag nakainin. So, yung mga lean part, better option than yung mga fatty na sources. How about healthier meats? What would you recommend? Chicken and and So, fish? in terms of ideal talaga, syempre ililimit natin sila, occasional sila na food, yung red meat, marami talagang link, na maraming illnesses are related sa red meat. Kaya yun yung una kong inalis. Tapos, yung mga fish sources, okay sila for health. Yung eggs din limit, pero sabi sa studies, kung around 1 egg naman per day, tas wala ka namang sakit tulad ng kidney problem, then okay lang din naman sila. So, iba-iba din po kasi talaga, Sir Glenn, yung mga kaya very confusing talaga yung sa nutrition kasi iba-iba yung mga guidelines. Pero nag-agree silang lahat that yung mga ultra-processed at saka yung mga processed meats, yun talaga yung i-limit. Tsaka yung mga refined carbohydrates, yung mga white, doon sila nag-agree lahat. So, in terms of, yung iba kasi syempre,
heavy ano talaga sila sa meat eh. So, Yung mga keto oo, types, yung mga di ba? keto types. Pero yun, ang pinapa-ano lang naman is syempre yung mga butter kasi yan, butter, lard, yung mga types ng mga, ito, nakataas sila sa saturated fat. So yun, iiwasan na. Kung magpa-prepare man ng meat, iiwasan or minimize, no, yung mga paggamit ng butter tsaka lard. Itong saturated fat, yan yung mas nakakabaraho, di ba? Yung saturated fat, siya yung nag-increase na LDL level. So, yung Opo. bad cholesterol. And So, triglycerides, triglycerides. tama po ba? Kaya yung bad cholesterol na from saturated fat na from meat, from red meat, yun. Kaya, very, very, ano to, sensitive topic kasi ayaw ng mga tao, di ba, Yes. yung kino-question yung pagkain nila. Pero, in terms of research, in terms of evidence ngayon, since nga, walang fiber content itong mga animal sources. Kaya mas itong lifestyle medicine tsaka yung culinary medicine, mas nagdi-lean towards sila a more plant source na protein. Pero kung hindi naman nga feasible yun, then unti-unti mo lang muna siyang gawin. Eto Doc, tanong layman lang. Ano, napaisip lang ako bigla. Pagdating sa chicken, kasi I think marami sa mga Pilipino, isa sa mga staples talaga ng everyday eating natin ang manok. Meron bang mga parts ng manok that are healthier than others? Is it true na yung breast is healthier than a thigh or a leg? Oh, it's true naman po na mas mababa syempre yung cholesterol levels noong breast part versus the wing part, for example, or versus the thigh part. So, for overall health, better choice pa rin naman talaga Yung yung breast. So, agree naman po. Dahil- Na syempre walang skin. Apo. You mean yung breast part na tinanggal yung skin. Skin, yes. Okay. Gets. Kasi ang wing hindi mo isa-serve ng walang skin no? Tsaka ang yung breast pwede. Okay, got it. Pagdating sa fish, Doc, I think mas open kayo about eating fish. Any types of fish na marirecommend nyo for people trying to lose weight? Yung i-discuss ko lang din, yung itsura ng plato na lang natin, no? Sige. So, gusto ko pong i-discuss yung itsura ng plato natin. So, ang plate natin, isang circle siya, yung hati sa gitna, one half, ideally, for overall health and weight management, one half nun is vegetables. Tapos, 1/4 lang talaga. 1/4 of it is yung high quality na protein or yung lean protein. And then, 1/4 ng grains. So, yun talaga, supposed, yun yung encouragement na itsura ng plato natin. So, 1/4. So, hindi yung gitna is yung meat, yung isa kalahati. Hindi. Right. So, vegetables talaga yung kalahati dito. So, yung about din sa fishes, then kung ano na yung po yung ma-afford tsaka yung mabibili kasi syempre, kung ano yung kasya, syempre doon sa budget. Kasi even if we want salmon, no, oo, tapos galunggong yung kayang bilhin, 'di ba? So, yun, yung at least no, 2 servings per week na fish. Kung ano yung mabibili po. Pero wag tuyo, kasi syempre yung tuyo ay heavily processed na yun dahil yun ay maalat. I mean, maalat na siya. Ang tinapa, Doc, Oo, mga Consider- slope din, no? Kung ano din considered siya. na processed Oo, yun. ano siya. Hindi na siya yung fresh na catch, 'di ba? Kasi kapag whole, mas close siya dun sa natural state niya na pagkahuli, yun yung whole food. Tama. Pero dahil ano siya, cured pa or smoked na siya, tas heavily salted na siya, then nag-undergo na siya ng processing. So, yun naman po yung ibig sabihin ng processing eh. Understood, Doc. So, talaga, the plant-based food, the majority of your diet, kung magmi-meat ka, ano man yan, chicken, beef, pork, 1/4 na lang ang plato at most, and then yung carbohydrates, 1/4 siya. 1/4 na Tapos lang. ideally, better whole grains kasi nga mas makakabusog yung fiber noong brown rice versus doon sa white rice. Pero kung ano naman yung mas mag-work talaga sa individual, then kung ngayon white rice yung mas prefer niya, then yun talaga. So kung ano yung mag-work talaga sa kanya. So hindi naman yung very very strict kasi ang gusto natin is anything that will move us toward a more plant forward na nutrition. It's already a win. So kasi sinasabi natin yung standard American diet, yun. Parang ito na rin yung western diet sa atin eh. Yes. Yun na rin, same Totoo na, po. 'di ba? Yung mga fries, no, burger, 'di ba? Same na. Prop. Prep, 'di ba? Yun na yun eh. So anything na from here, tapos going na mas maraming plants na kino-consume, yung journey papunta doon, win na yun. So kung dati talaga ito yung standard American diet, yung diet niya, then yung unti-unting step doon, it's already a win. So yun yung sineselebrate natin, yun encourage natin, no, yung small steps no toward that journey. So, Doc, ito, trivia lang para sa ating lahat. Kailan kayo huling uminom ng frap or ng milk tea?
Siguro months ago, 1 month Month. ago, 1 month ago. So once in a while may cheating pa rin Of naman. course, of course. Okay. Lalo yung mga convenience food, etong mga food na binibili sa labas, Aha. nangyayari sila. Sabi ko nga, progress over perfection. So hindi perfect, we don't live in a perfect world. So Totoo. saka yung ako ba hindi kumakain ng McDonald's, ako ba Mm. hindi kumakain ng Jollibee. Mm. Nakakatawa kasi yung mga tao pag si Doc, si Doc, Parang sila. pulis eh, no? Oo, akala doon ng pulis. Tapos tumatawa lang ako. Pero Mm. it does happen, no? Mm. Syempre kumakain pa rin ako, pero out of convenience. Ibig Yes. sabihin, emergency lang. Mostly, kasi sabi nga natin, what we eat most days shape our health. So, Mm. hindi naman siya perfect, no? Most days, ito yung kinakain ko. Pero once in a while, I still eat. I treat them as occasional na treat, no, Mm. than a staple, than yung mga usual food. So, I classify them as mga most days na food. Ito yung Mm. mga occasional foods. Ito yung mga very much once in a while. Mm. Tapos, syempre, kung over coffee, di ba? Alang hindi ka mag-order, di ba? Exactly. Tapos, syempre, socialization yan. Hindi ka Oo. kakain sa mga parties. So, Ang sad mo nun, Doc, pag Di ba? hindi. pero, ano talaga, usually ito yung mga tip, kapag before sa mga parties or before Mm. sa mga events or before sa mga kainan Mm. or coffee with a friend, ganyan, kumakain ako sa bahay. Para Mm. pagkapunta ako doon, at least black coffee lang ako or at Mm. least mostly tubig. Yung habang nag-uusap kami, marami akong tubig dyan, yung Mm. parang iniinom ko. So, yung mga tips para lang, syempre gusto natin na para mas intentional ba tayo. Tama. Yun, kesa dun sa yung mindless na eating, yun. Mm. So, yun yung Eto Doc, I think it's very important na mention nyo yun, yung mas mahalaga yung consistency kesa sa perfection. Kasi yung if you're trying to strive for perfection, mababaliw ka lang and madi-disappoint ka lagi. Whereas, sabi nga ni Dr. Soso sa naming episode, pag natapa, bangon lang ulit Oo, pagdating agree. sa weight loss, di ba? Agree. May times yan na mangyayari. Ako, Doc, personally, share ko lang din. 1 meal a day yung naging susi ko para sa slimming down. Siya yung nag-work kasi hindi pa ako ready i-give up yung sweets. May sweet tooth talaga ako. Pero kung once a day lang ako kakain tapos sisiguraduhin kong masustansya yung kinain ko, pero kumain akong isang tsokolate sa araw na yon, tingin ko much better yun kesa sa regular kong buhay dati. And I think it showed because I lost mga more than 20 pounds dun sa time na yon. And sinusubukan kong bawiin yung bisyo ko sa sweet tooth sa pag-e-exercise naman. Kasi to your point, Doc, ang hirap socially nung hindi ka kakain. Pareho po tayong parents, Doc. Kunyari, naka-OMAD ako 1 meal a day. Tapos, Sunday night or Saturday night, kasama mo yung pamilya mo, magdi-dinner kayo. Hindi ka ba kakain? Yung mga anak mo kumakain. Mas masaya kung kakain ka rin, di ba? Agree, Sir Glenn. Mm. Thank you for sharing that, Sir Glenn, no? And siguro yung talagang point po is that anything na naging better than yung previous na way of eating natin, then celebration yon, progress yon. Correct. So, progress nga over perfection. So, hindi naman talaga perfect eh. So, may improve natin, tinitweak natin, no, unti-unti, yung mga bagay na pwede nating i-improve. Then, yun, journey siya talaga, going nga doon sa most na, syempre may ideal, no, meron not so ideal. Tapos anything na nag-move sa atin towards that, na celebration yon. Okay. Doc, eto, sa mga inumin, if you're trying to lose weight, ano ang mga dapat mong tandaan? Sige. Sa mga inumin, matindi kasi yan. Diyan tayo, nadadali tayo ng mga, bibili muna ako ng milk tea, kasi napagod ako, deserve ko ng milk tea ngayong Lalo na ngayong summer, Doc. Ang init. Yun, nadadali talaga tayo sa milk tea, no, sa mga frap. Matindi kasi sa calories yan. We call them liquid calories, no? Sobrang taas ng mga calories pero hindi nakakabusog. Tapos sobrang taas ng fat, sobrang taas ng sugar. Yun yung milk tea pa lang. Iba pa yung pearls niya, no, Doc? Calories ninyo. Kung i-check mo nga yung mga, yung isang brand, no? I-check mo sa website niya, yung isang frap, 500, no? 500 to 700, depende pa sa size, di ba? So, for losing weight, syempre, anong pinaka-practical, pinaka-mura? Uminom ng tubig. Magtubig. Tama. So, yan, ito sa environment natin, no, yung tumbler ninyo, yung tubig, ilagay niyo siya sa tabletop para lagi niyo siya nakikita. So that nakakapag-hydrate ka entire day, no? Kapag kasi nakita mo yung tumbler mo, visual cue 'yon, no? Kailangan mo uminom ng tubig. So number 1 'yon, increase your water intake. Plain water ang default drink mo, ideally plain water. Ngayon kung di mo talaga mai-give up ang kape, yung kape ideally para walang syembreng calories, no? Black
coffee. Yes. Black coffee na walang creamer, walang sugar. Doon naman tayo nadadali dun sa kape, yung pag-add natin ng creamer tsaka ng sugar. Tapos, yung mga sugary drinks, better kasi talaga na yung mga, halimbawa, fruit shake. Better na kainin mo yung entire fruit kasi may fiber yon versus doon sa shake na part na rin siya ng processing no na naging liquid na siya. So mas nakakabusog yung whole fruit than eating the fruit shake. So kasi mas madaling i-overeat kasi no yung mga liquid calories. So for drink, sad ka yung minsan kasi naisip nila ang sad kung yung coffee ay very na black lang, di ba? Yes. Pero sabi ko nga, yung palat natin nare-retrain kasi sila. Tama. Doc, eto, runner kayo and part kayo ng run club. Sa circles nyo, ano ang view nyo sa mga sports drink? Sasabihin ko na, Gatorade, Powerade, yung mga ganyan. Considered bang sugary drink yung mga yan? Okay, sige po. So for mga sports drink kasi, lalo kailangan natin sila kung more than an hour yung run. Kasi kailangan natin ng sugar source, no? Kapag mahaba yung workout. Kung less than an hour naman yung workout, hindi na kailangan ng mga sports drink. Pero kung more than an hour sila, hindi kasi kaya na plain water lang. Kailangan natin ng electrolytes and glucose as well. So, in terms of them, sugary drink sila, yes. So, kung iinumin mo sila na without you exercising, pero kung more than an hour na yung exercise mo, kailangan mo na silang i-take. Yun ang distinction. Yun ang Kung distinction. active na active ka, okay lang. Pero kung nasa bahay ka lang, sugary drink siya. Sugary drink. So para ka nang nag-soft drinks, ganon? Yung, Depende doon sa depende doon sa mga depende doon sa brand. Hindi ko memorize yung mga nutrition facts nila Okay. Pero we can check yung sugar level naman doon. Tama. Okay. Totoo ba, Doc, na ang pinakamasama sa health mo, yung mga energy drinks? Yung mga high in caffeine, yung mga ganyan? Hindi ko masyadong na yun. Pero nung nandun ako sa psychiatry before, meron kaming conference na yung naging significant lang doon sa history ng pasyente ay yung high intake niya ng mga yung mga anong tawag sa kanila? Cobra, yung mga Yung energy drinks, oo. Tapos parang sabi nung consultant, yung head doon, parang pangatlong patient na nila sila na in-admit for a mental illness because heavy yung consumption nila. Pero in terms of what I'm studying now, hindi ko pa masyado pong na dig deeper yung itong mga sports drink. Pero syempre, pagka anything in excess naman, no, high caffeine, no, high sugar, no, hindi naman siya talaga mabuti sa health. From what I heard sa mga nutritionist, ano yan concentrated sugar talaga yan. Ayaw nila. Parang hindi ko pa, Puro pang fire up ng nervous system mo, kumbaga. So, yun. Any other tips? So, na-cover na natin yung gulay, carbs, ulam, at drinks. Any tips in general, Doc, if people are trying to lose weight? Itong major na isang need nating i-address is yung food environment at home. Yung most na meron tayong control sa pagkain natin is sa bahay. So, ibig sabihin, kung nagtatry tayong mag-lose weight pero yung bahay natin puro chips, puro soda, hindi siya supportive for our goal. So, kung very talagang decidido na talaga, lahat ng junk talaga out of the house. Out of the house or out of sight. Ibig sabihin, kasi kapag yan, nasa tabletop, ay, lalakad ka. Kahit ako pag may chichirya dyan, kakainin ko talaga, tinatawag niya ako Ayun nga. Pero kung yung mga kay donut dyan, syempre dadaan-daan ka. Kahit una, hindi mo muna papansinin. Pangalawa, andyan pa rin. Ay, pangatlo, kukuha na ako. Diba? So, yung environment natin shapes our habits. So, kailangan, no, kung talagang dito na tayo, i-shape natin yung environment natin na magiging supportive doon sa pag-lose weight natin. So, yung mga soda, or mga chips, yung mga ultra-processed, ilagay mo sila dun sa mga taas na cabinet para, kukuha ka pa ng upuan para kunin mo siya. Tapos itago mo siya para maraming effort. So, ibig sabihin, the more resistance you create for unhealthy, no, na mga snacks, then magkakaroon ka pa ng more na effort para gawin siya. Tapos hindi mo na siya gagawin. Rather than yung automatic, Kumbaga, relapse ka lagi, Doc? yun yung food environment. Kasi alam nga naman, kumakain silang lahat ng pizza o ng donut dyan. Anong gagawin? Pipikit ka, tatakpan mo yung ilong mo. Hindi naman pwede. So, yun, yung food environment. Tapos, gawin natin na easy yung access sa mga healthy food. Halimbawa, i-slice mo na agad yung mga fruits. Para pag nagutom ka, automatic na pagbuksan mo sa fridge mo, nakaslice na yung fruits, hindi na yung magpa-prepare ka pa. Kasi gusto mo, pag gutom ka, ready na yung mga healthy na options. So, prepare them beforehand. Tapos,
ayun lagi kami ako yung secret ko talaga kahit saan ako pumunta lagi akong may baon. Para Baon na boiled kamote, boiled saba, boiled corn kasi laging para better choice 'no, whole food than magda-drive-thru ako. Kasi kapagka gutom ka na, sa totoo lang 'pag gutom na ako check mo na sa Grab, ano na yung papa-ano ko, papa-deliver ko kasi hindi ka na makaisip, gutom na ako. So, pagka gutom ako, ready yung healthier choice. So, pagka gutom na ako, okey kain na ako kasi meron akong available na healthy option. Kasi mahirap kong humanap ng healthy food sa labas. So, pinakamadali na siya 'pag nasa bahay ka, 'pag ikaw yung nag-prepare. ako minsan share ko lang tip ko ano, 'pag gabi minsan lalo na kung working late para kang nagsisik ng comfort food or drink, ang ginagawa ko, sige parang may juice diyan, may iced tea diyan, parang gusto ko na talaga. Ang gagawin ko iinom muna akong isang isang Tubig, cup na okey. not tubig, green tea. Okey. Sasabihin ko sa sarili ko, "Sige pagkatapos mong inumin 'yan kung gusto mo pa rin, go na." Pero usually nawawala na dahil Hindi. Tama ka diyan, sir. I'm glad you mentioned it, Sir Glenn, kasi totoo 'yun 'no. Kapag, yung mga cravings natin, yung unang step actually sa mga cravings, lalo sweet cravings, una mong gagawin is pause ka muna. Ay, gutom ba talaga ako o craving Yeah. lang 'to? Una actually ideally ako din ang suggestion ko dun sa aking mga nagtatanong, uminom ka ng tubig. Pero in your case, green tea okey lang kasi 0 calorie din naman yung Tama. green tea. So, uminom ka muna ng tubig tapos stop, ta's assess mo ulit. Tama. After 5 minutes, gutom pa ba ako? Ay, Oo, nawala kasi na. hindi na. Hindi pala. O, 'di hindi ka na nag-earn ng calories. Or itulog mo na lang. Tulog mo na lang. 'Di ba, Doc? So it creates actually yung awareness, yung cycle nai-interrupt mo siya. So, hindi ka na mindless. Tama po. Oo. So, very good observation, Sir Glenn. Eto, last na question na hypothetical lang, Doc. Is it I know this is not medically sound, but hypothetically, is it possible to lose weight na nag-healthy diet ka lang pero walang exercise? Thank you for the question. Yes, it's possible. Kasi research shows na dominant talaga yung role noong nutrition doon sa trying to lose weight. Bakit? Kasi mas madali na magbawas ka ng 500 calories sa kinakain mo kesa doon sa burn mo ng exercise Totoo. yung 500 calories na in excess. Doc, runner Diba? kayo. Gaano katagal nyo itatakbo yung 500 calories na Yung yun? 500 calories na yun, siguro mga more than hour. My God. Rough run yun. Oo. Oo, kasi 30 minutes is around 300, I think 300 or 400 calories So, kung Mas madaling hindian yun Oo. kesa kesa takbuhin mo yung isang oras. Isang oras, 'di ba? So in terms of yung question mo, yes, mas madaling mag-calorie deficit in terms of food choices than yun nga, yung i-burn mo siya, yung lahat ng excess. Right. So, Pero syempre, best pa rin, both. together, yes. Okay. Medyo napahaba po ang episode namin pero kasi ang dami talagang ang laki ng scope talaga ng topic ng weight loss. I mean, not every doctor, not every expert, not every researcher agrees on the methods of weight loss. Kasi marami dyan genetics, marami dyan may part na psychology, may part na social. Kaya walang one size fits all pagdating po sa weight loss. Pero marami ang mga generally accepted na practices na sure talaga na maglulose tayo ng weight. And una na nga doon, yung tamang nutrition. Pero other than that, sabi nga ni Doc, yung exercise, super important. And of course, other good habits like stress reduction, good sleep, yung mga ganyang bagay, super halaga rin. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our super special guest, Dr. Danica Serrano Pagador, ER Doctor at Mother Teresa of Calcutta Medical Center. Same hospital kung saan nagki-clinic ang ating Medical Director, si Dr. Anthony So. So sa ngalan niya and sa lahat ng bumubuo ng Medico.ph, kami magpapaalam muna saying stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!